Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng February 2026. Happy birthday pala sa mga Aquarius. Happy birthday, belated, happy birthday in advance. Yan. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga not pa personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tsaka gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative is a warning, para magkaroon din kayo ng idea o maging aware sa mga bagay-bagay o sitwasyon in life, para maiwasan din, ano? Pero kung gusto niyo na positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Hidden secret can harm you. Siguro nandun ka sa point na may mga katotohanan na hindi mo matanggap, ganyan. Okay, may mga hidden secret na nakakasakit para sa'yo pero hindi mo maharap. Pwedeng mga dun sa point na yon. Kung ano man mga yan, no? And we have the great passion. And then, yung sitwasyon na when it comes dito sa fashion is ikaw rin ito. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin comes sa skull, may tao dito na pagbibigay sa'yo ng emotional pain or emotional situation. Pwedeng ganun, no? Pwedeng karelasyon, kung sino man yan. Pwede rin sa trabaho, ganun. Sa iba sa inyo. And then when it comes to great passion is nandun ka sa point na maaring meron kang kinasisiyahan this time. You're doing something passion na gustong-gusto mo this time. Pwede din na you have a travel o kaya naman may mga creativity, you're doing your fashion, may mga ganun, may nakapagsasaya sa'yo na sa point na yun. And meron ka daw good news na marireceive or madidinig man yan. Kung paano mo marireceive, hindi ko alam. But mag-ingat kayo sa tenga. No, hindi ko alam in what way. Pwedeng may problema ka sa tenga, may papasok sa tenga mo, masusugatan yung tenga mo, or mga dapat linisin na tenga, no? Sana naman wag naman ganun. O kung ano man yan, ikaw or sa manitila, basta mag-ingat ka pagdating sa tenga. Kung ano man mangyari sa tenga. Pwede kung may mga hikaw-hikaw kayo, di ba? Baka mamaga, makagat ng langgam, or mapasukan ng mga insekto to. Yan, kung ano man yan. And money will come into you. Congratulations. Kung ano man yan. Diba, money agad. Bagong bukas. And guaranteed success. May mga sitwasyon na actually dito is may mga tao kasi with of the fashion, may mga tao na they valuing you, no? May mga tao na when it comes to ear, may mga tao na nagbibigay ng compliment, na magpasasalamat or nakakarinig ka sa kanila ng mga magagandang salita, magagandang opinion, mga ganyan, no? Kaya nandito si Coin at si Star, parang nandito twinkle-twinkle yung tenga mo dyan, no? Yan. And then also, nahandun din siyempre mga guaranteed success or this also is the pagpabago in life. Pwede rin sa pagdating sa pera or pagdating sa mga health issue kasi dito si fashion is it's a good health. No? Kung bagay nagkakaroon ng mga enlightenment or nagkakaroon ng healing situation. Sa money mo rin, ganun din, nagkakaroon na ng pag-asa o nagkakaroon na ng magandang pagbabago pagdating when it comes to money. It's more on growth, no? With great passion. Siguro yung iba sa inyo is kinakailangan nyo na mag-umpisa or maaari nag-uumpisa na kayo to change yung pag-organize pagdating sa pera. So sa mga connection yan, yes, parang you will become the star or you will become the center na pag-uusapan dito sa sitwasyon na to. Sa nakikita ko dito, kung din sa trabaho, ganun din, napag-uusapan ka. And pay attention to your health. Siyempre, tulad ng sabi ko dito, handang yung point na maaaring may mga health issue kayo na unti-unti naman na magiging okay. But huwag pa rin kakalimutan. Ibig sabihin, kung ito sa tingin mo is nagiging okay ka na, but you need to pay attention kasi maaaring iba sa inyo is panghabang buhay na gamutan o panghabang buhay na kailangan ng attention pagdating sa
health issue nyo, no? Or kailangan nyo mapa-check up to heal yung mga bagay na nananakit sa inyo or may mga sakit kayo or someone into your life, ito na yung kinakailangan na kailangan nyo rin na magpa-check up. Huwag nyo kakalimutan yan, ha? Get back to the basic. May mga pag-uumpisang magaganap o mangyayari, kaya para nandito yung mga pagbabago, no? Sa nakita ko dito, pwedeng mag-uumpisa ka ng bagong trabaho, mag-uumpisa ka when it comes to your own energy, na magiging single ka, or you're doing your fashion this time, o kaya mga bagong simula ng karelasyon, kasi we have the tulip din sa iba sa inyo, or din yung sitwasyon na pagbabalik from the zero, from the tough, nandun ka sa point na yon, no? Sa nakikita ko sa dito. Pagdating naman sa King naman, siguro may mga situation na need umpisahang muli or need na magkaroon ng resetting, magkaroon muli ng pagpo-focus, pwedeng nandun sa point na yon. And vacation. Iba sa inyo is nagtiting kayo ng bakasyon or kinakailangan nyo rin kasi nandito rin si health, ano? Ibig sabihin is hindi mo naman kailangan na magpakapagod sa mga bagay-bagay. Kung kailangan magpahinga, malayo o malapit, kailangan mo rin magbakasyon. Or nahandun yung thinking about vacation. Baka magkakaroon ng mga bakasyon situation or when it comes sa health issue is maaaring may mga sitwasyon na may mapupunta ng doctor, hospital, confined. Sana wag ganun kaalala. Sa nakita ko dito, but you need to check up din kasi hindi ako doktor, no? And obstacle to overcome. Magaganda yung card mo, no? Nandito yung sitwasyon na unti-unting lumalabas ang pag-asa, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng mga dahon, or unti-unting nakikita mo na, no, nasa site mo na yung resultang mo nagiging maganda, or paggaang ng energy itong sitwasyon na to, no? Kung may mga health issue, or mga sitwasyon connected to a coin, pera, kung ano man yan, ay maaring nakikita mo na unti-unti na siya nagkakaroon ng pagkagaang or enlightenment sa iba sa inyo, no? O yung iba naman sa inyo, kasi andito rin si Kill, is kinakailangan nyo na mag-umpisang muli nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Kailangan mo rin magpahinga, pero hindi niya sinasabi na huminto ka sa sitwasyon, no? At pagkakaroon nyo ng success sa buhay mo. Kumbaga nandito rin si Skull, kailangan din ng sitwasyon na kailangan mong harapin talaga, no? Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius energy. May mga pagtatapos na mangyayari. Energy ni Aquarius, 1 to 15. Mag-focus kayo, no? Baka iba sa inyo nakakita kayo ng feather. Halimbawa, yung mga hindi sinasadya, wala namang manok, wala namang ibon, diba? Pero nakakita kayo ng feather, ganyan. Is a sign na maaaring your guardian is nasa paligid mo lang. Kasi we have also the star. Ilagay natin dito. Yun ang ibig sabihin, no? Okay, what comes sa yung energy? Okay. Okay, when it comes sa energy mo, is nandito ka sa sitwasyon mo, kasi nandito si Cain, nandito ka sa point na mas more ka magiging aware or nagiging aware sa sarili mo this time. Mas more ka nagko-focus this time or mas more ka nagkakaroon ng self-care when it comes sa sarili mo. And then also, yung iba naman sa inyong energy is nandito kayo sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong gawin, aksyonan, sabihin, i-movement, ganyan. May mga nagkakaroon ka ng mga pag-self-evaluation situation, may mga bagay ka na gusto mong i-let go, baguhin, i-transform. Nandun ka sa point na yun. May mga decision making ka na gusto mong gawin. Yun, ang nakikita ko sa iyo ay iba sa inyo is nagkakaroon kayo or nagkaroon kayo ng mga spiritual awakening or nagkaroon ng mga enlightenment. Kumbaga nandun ka rin sa point na maaring ang daming nangyari sa buhay mo na hindi naging maganda, na biglaan at mabilisan, pero ang dami mo namang natutunan dun sa sitwasyon na yon. Pero alam ko na iba yung sa iba sa inyo is hindi niyo pa rin parang you still keeping that situation. Siguro it's time na kailangan niyo na rin mag-let go if ever na may mga ganong sitwasyon sa iba sa inyo. Make a new start or start a new horizon into your life. Iba kasi sa inyo is pagkalito, no? Nandun parang nagluluk kayo in your direction. Sa kaliwa ba ako o sa kanan o diretso? Nandun kayo sa point na yon, no?
Pero it's good naman din kasi you are more focusing to yourself or kinakailangan mo, no? Kinakailangan mo talaga ano. Kasi medyo iba sa inyo may pagka-sensitive o nagiging magkakaroon ka ng mga sensitive situation. Yan. Basta inyo lumalakas yung pakiramdam nyo, no? Dito, kumbaga malakas yung inyong pakiramdam sa mga tao na nakakausap nyo, ganyan. It's good yan. Nagkakaroon ka ng mga, parang nandun sa point of awareness situation. Pwedeng aware ka sa sarili mo o sa mga tao nakakasalamuha o nakakausap mo o dun sa mga situation na parating na mga bagay-bagay o sitwasyon sa'yo. Maari din sa nakita ko to magkakaroon ka ng connection sa isang tao na kilala mo na. Pwedeng this person is in the past. Magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng makaka-receive ka na sa kanya ng text message, news, or communication. Or ilan man sila o marami man sila. Ganun. Tingnan natin. Parating. Anong parating kay Aquarius? 1 to 15? Kunin mo lang yung sa'yo dun, ah. Kasi marami kayo energy. Masakit yung ulo ko naman. Ano ibig sabihin? Ano po yun? Parating? Okay. Eh, bakit po ano? Okay. Galileo. Diyan, masakit lang yung ulo ko talaga. Sumasakit. Bigla siyang sumakit. Hindi ko alam bakit. Okay, parating sa iyo. Okay. Di ba sumasakit ulo nyo? Di ba dito siguro masakit ang ulo, masakit yung paa, may mga nagkakaroon. There's a hardship situation. Ako nakita, pwede nagkakaroon ng hardship situation when it comes to your plan, when it comes sa mga bagay na gusto mong gawin, mga layunin, o kaya doon ka, nakaramdam ka ng mga, o pwede rin kasi ito is fatigue, nagkakaroon kayo ng mga chronic fatigue, pakapagod kayo, ganyan, may mga nananakit, mga buto-buto, kalamnan, kung ano man yan. Parating din sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, may ingat ka na lang, no, sa mga, ikaw or someone to sa sarili mo. Kasi ang nakita ko is maaari magkakaroon ka ng mga pananakit sa tiyan or bandang tiyan. Medyo ingat ka na lang din sa mga iniinom mo, kinakain mo, ganyan. Siguro, basta ingat lang. Try to balance, no? And parating din sa iyo is nandito nga kasi bakit kaya? Magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao na malapit sa iyo. Either makakaramdam ka sa kanya ng regret or disappointment man ito, or may mga pag-uusapan na mga, sa iba kuhanin mo lang sa'yo, may mga iba dito is may pag-uusapan na hindi maganda, it's failure, mga ganon. Mayroon ka daw ikakalungkot Yun ang nakita ko dito Meron tayong Virgo, Capricorn, ano ba? Virgo, puro Virgo to puro Virgo to. Cancer, also meron ka. Scorpio. Actually, nandito kasi lahat. Also, we have the Sagittarius. Meron kang Taurus. Yung mga main lang kasi sinasabi ko. Aries, ayan, meron kang ganyan. Kung sa cups naman, andyan yung Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, ganyan. Actually, wala siya dito lahat, ano. Okay, sabihin ko sa iyo, Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yung una nakikita ko dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Yan. Siguro magkakaroon ka ng connection doon. Pwedeng magkakaroon ka ng pag-uusap sa kanila or a person who's connected ka dun sa kanila. No? Pero may sadness and disappointment kasi ako nakikita sa iyo dito. Yung iba naman siya nagkakaroon ng pag-isolate. Hindi ko alam why you are isolating. May pag-isolate. Iba dito parang ano kayo. Hindi ko alam why.
May pagka-sensitive kasi yung energy mo eh. Hindi ko alam. Maaring iba sa inyo, nag-aano kayo, nasa justice situation kayo, may mga law na pinag-uusapan, pwedeng ganun. Yun ang mga parating sa iyo. Alam mo, may good news ka. There's a happiness, fulfillment, and achievement ka na makakamit. Within the 1 day, 1 week, 1 month, something. Mga ganong part. No? Pwede rin na iba dito is may mga buntis. Pwede nga doon sa point na yon kasi something need to heal or parang kailangan yan ng careful situation and caring situation. Pwede nga doon sa point na yon. May hardship. Yung parating sa'yo, there's a hardship situation. Ako na nakikita sa'yo dito ha. Kasi sabi dito kailangan ng pagbavalue or pag-aalaga muna sa point. Hindi ko alam in what way. Siguro sa'yo? Sa katawan mo? Sa physical? Or someone who's connected sa'yo? Mahina kasi yung energy eh. May tao dito na medyo matigas ang ulo o may katigasan talaga yung ulo ng tao nito. Pwedeng ito is mas bata to sa'yo, no? Yan. Hindi ko alam kung hindi siya nakikinig o basta may katigasan. May nag-retire? Retirement ka ba? Iba dito parang retirement kayo or maraming klase. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa love life. Parang there's a retirement or retiro situation. O pwede may mga urong-sulong na sitwasyon ka. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Aba, natawa ko sa anak. Anak, nagkikinsot yung pit mo dyan, yung pala pumubukha. Buluga. Yung alaga mo, mapapansin mo, pagkapalagay mo kasama, mapapansin mo ko yung movement niya. Movement pa lang, alam na. Uy. Okay. May ano ka, victory and success situation. Iba sa inyo, may mga pinag-uusapan kayo. Mamaya na dapat iwasan. May mga pinag-uusapan kayo. Matagal na to, no? Pwedeng, matagal na to eh. Pwedeng related siya sa mga territorial, bahay, lupa, pera, kayamanan. Wow. Sabay ka nila, no? Yun. And syempre is, natin yung sitwasyon mo na ang tagal mong hinintay isang sitwasyon sa buhay mo, but this time, you will achieve it. Parang natin ko sa point na yun. Sa point na yun. Uy, nag-ano yung tenga ko. Thank you. Yun. May magiging usapan ka. You will become a center of attention. May mga well-wisher or mga achievement situation. May mga pagkakakilanlan, may recognition. Or mas marami pang mas ko-connect sa'yo. Or maraming, hindi ko alam in why eh. Siguro a level up situation. Kung iba sa inyo is, kung sa trabaho kayo is siguro it's become a leadership or may mga pagkakakilanlan na pwedeng maganap o mangyari, mga ganon. Mag-level up ka, pwedeng ganon. Okay, dapat iwasan. Siguro iwasan mo yung ma-stuck ka in your situation. Yung tamarin ka, yung ma-stagnant ka, yung iwasan mo yung mga tao na irresponsible and siyempre ikaw din, don't be responsible. Iwasan mo na hindi ka rin maghigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa sarili mo, sa pagkain mo, sa katawan mo, sa pera mo, no? Kung saan man yan. Kailangan din na paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay. Iwasan mo yung marami kang iniisip. Marami makapagpapaworry sa'yo. Iwasan mo yung mga puot, galit, ganyan. Iwasan mo yung pakikipagkumpetensya. Yun, iwasan mo rin syempre yung mapanghinaan ka ng loob at saka yung mga tao na hindi talaga very supportive and loyal pagdating sa'yo. Iwasan mo na lang sila. And kung ikaw to, iwasan mo rin yun, di ba? Hindi rin kasi makakagood dito sa sitwasyon. I-vice versa mo na lang. Tingnan natin ang love. Love ni Aquarius. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, Aquarius in love. Kailangan, napupunas-punas kasi ako eh. Kasi pag hindi ko napunasan, mahahawakan ko. Love ni Aquarius po. Show me. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya.
Iba dito single no? I'm single, happy, and contented. Okay, it's good. Good yun. Kesa na-stress ka. Diba? Happy-happy lang ang mga single dyan. Diba? Iba dito kasi focus kayo sa family nyo lang eh. Yung mga nagmamahal sa inyo, nanda kayo sa point na yon. May hinihintay ka? Diba? Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, is may bigla kang makikilala or pwedeng ito is nakakausap mo na or iba dito is biglaan mo tong makikilala. Mas may edad to sa'yo. Or vice versa, baka ikaw yung mas may edad. Ganun lang yun. Pwedeng ito is makikilala mo siya by the internet or probinsya or ibang bansa. Or pwede rin kasi na magkaiba kayo ng lengguwahe nitong tao na to. Yun ang nakikita ko dito. Makikilala mo siya. Pero yun, ito be very careful lang din sa nakikita ko dito kasi pwedeng meron siyang connection with someone else. Oo nga, naku mo, mapapasok ka pa sa third party nito. Mag-ingat ka na lang. Nasa sayo naman to. Ikaw pa rin naman na magdidesisyon dito. Hindi naman sinasabi na magmadali ka. Diba? But you need to be very careful. No? Kaya dito rin si Temperance. Kailangan isipin mo maigi kung talagang siya is free. Diba? At walang buhat na na something. Ingat pa rin. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao to, napaka very patient ng isa sa inyo. Sobra. Yun nga lang, dumating lang talaga yung stress, struggle, problem, burden in this connection. Napaka very independent kasi yung isa, no? Parang yung gusto niya, gugustuhin niya. No, ang nakikita ko to, biglaan yung mga naganap o nangyari, o nandun talaga yung sa pagtahak na ng sitwasyon sa buhay kasi nagkaroon siya ng attraction with someone, nagkaroon siya ng interest with someone. Kaya nandito rin si lovers, no? Nakagano yung third party relationship sa nakikita ko dito. Naging forgiven pa nga yung isa, no, sa inyo, no? Naging mahaba yung pasensya niya sa nakita ko to. Pero naghayari ang nangyari sa nakikita ko dito sa inyo. Yun. Pero, nangyari ate. I don't know why, pero wala nakahang yung situation. Isa dito is makasarili, sakim, sarili lang iniisip, nagsinungaling, ang nakita ko dito. And yun nga, actually, enjoying life itong tao na to, hindi ko alam why, pero nandun yung, wala siyang pakailan, basta siya is masaya. Or maybe this is you. No, ang nakikita ko dito. Basta, ano yung muna lang, we have the Virgo, yung ano lang Virgo, Gemini, ano ba to? Virgo, Aquarius, Taurus, and Leo. Yun. Ano ba to? Meron tayong Capricorn. It's kasi meron tayong Justice. Also, the Virgo kasi is the Justice. And we have the Cancer. Well, kung ano ma-element siya sa nakita ko dito. Kasi andito rin si Pisces and Sagittarius. And Aries also andito, no? Well, kung sino man siya, kung ano man ang energy nitong tao na to, ang ano man ang element niya, yon. And then, kung kayo naman is in connection, kung in relationship, talaga. May problema, sa connection nyo. Siguro, kung titin ako, kung matagal na talaga kayo, napaka very comfortable. Pero yun, syempre, hindi maiwasan yung mga feeling burden and yung mga struggle when it comes sa connection sa nakita ko dito. But hindi naman na mapagpasensya naman yung isa. Diba? Diba? Ano yung nakita ko? Hindi naman yung ate, mahal niya ba ako? Mahal ka ba niya? Ang nakikita kasi same energy kayo Parang gagawin niyo yung gusto niyong gawin sa buhay. Pero mag-ingat ka na lang kasi ang nakikita ko dito may mga biglaang magaganap dito sa connection na to. Pwedeng biglaang magkaroon kayo ng problema, may mga pag-usapan kayo related to a problem, may mga hihilingin,
may mga pag-uusapan related to money, mga gano'n. Pero yung isa dito very independent, ano. Kung kayo is may third party, alam niyo na gagawin niyo 'yan. Kayo na ang magdedesisyon niyan sa may mga third party kasi alam niyo naman ang gagawin niyo. Alam niyo naman yung tama at mali. Tingnan natin ang money. Money po ni Aquarius. May sinasabing bahay. Ay, nasabi ko na ba yung kanina? Magpapagawa ka ba ng bahay? Bibili ka ng bahay? Magpaparenovate ka ba ng bahay? Nagbebenta ka ba ng bahay? Basta may bahay. Yun na nakita ko. Kondo ka naman yan. Tirahan. Pwede may mga pag-uusapan doon. Your money. Pagdating sa money mo, alam mo yun, nandun ka sa point na kahit mahirap, pinipilit mo. Alam mo yun? Kahit na, halimbawa sa trabaho mo, mahirap, pero kinakaya mo. Nandun ka sa point na yun, no? So, iba sa inyo, siguro nandun ka sa point na may mga bagong trabaho, ako nakikita sa'yo, or magdidesisyon ka na gusto mo mag-iba ng trabaho, lumipat ng trabaho, ate, pwede ba? Oh, yes, pwede. Dito sa nakita ko dito. Kasi may offer naman ako nakikita sa'yo eh. And then, yun nga, sa iba sa inyo is when it comes sa trabaho, sa pera, no, sa positive naman, ako nakikita sa'yo. But, kailangan mo lang talaga na magkaroon ng clarity or decision making or kung may mga maling nagawa o na maling pag-organize in the past o hindi naging maganda, this is time na kailangan mo nang itama yun, no? Kumbaga, handun din yung point na it's depend on your action. It's up to you to make it happen. Yung positivity ng iba sa inyo. But still naman, ang nakikita ko naman, nagiging very protective ka naman na din this time. No, kumbaga, halimbawa may nangungutang o nanghiram, pag-iisipan ko or pwede rin na umaayaw ka o nagre-reject ka sa sitwasyon, no? Kasi maaring nandun pinag-iisipan mo talaga at you learn. Parang ini-embodies mo rin siguro yung mga the lesson na you learn from the past. Pwede gano'n, it's very good naman din yun, no? Or you need, no? Ako nakikita sa'yo. It's more protection, it's more you will become a success when it comes sa iyong kaperahan. Advice. Aquarius, advice. Pwede rin na dito po sa point, and pwedeng iba dito is na dito sa point na may mga gusto kayong ipaglaban na isang sitwasyon pagdating nga connected ang pera. Nandito kayo sa point na yun. May mga gusto kayo, o kasi andito na naman si Justice eh, may mga gusto kayong maustisyahan pagdating sa pera. Advice. Okay, when it comes sa okay. May tao pala nagiging tanga o naging tanga. No, ako nakita sa'yo. Mamaya ni advice ha, may tao naging tanga o naging tanga ka. Ang nakita ko dito is may taong matigas, may katigasan siya. Hindi ko alam why, siguro matigas, basta matigas. May parang naghahari-harian, nag-entitle, nagmamagaling, o kaya ano yung point na matigas yung puso nito. Yan. Medyo may kalupitan yung iba, sa iba naman sa inyo is, yun nga, nagiging entitled part. Alam niyo naman siguro entitled, di ba? Parang ako yung may alam, ako yung tama, ako yung dapat masundin, ikaw yung mali, alam ko yung lahat. Mga ganun. Basta i-research nyo na lang. Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat kayo pagdating, kung gusto nyo gawin, it's your choice. Kung ayaw nyo naman pakinig, it's okay lang, no? This is an energy reading. But if you want to be very careful, that's good. Ikaw or someone into your life. Mag-ingat kayo pagdating sa mga travel. Mapa-ibabaw man yan, mapadagat man yan, mag-ingat kayo. Or mag-ingat kayo pagdating sa mga vehicles, ganyan. Basta may gulong, mag-ingat kayo.
or pwede naman makaka-receive ka lang ng information dun sa sitwasyon na yon, no? Bakit ate? Kasi may warning ka na pwedeng may mga masaktan or may mga hindi maging maganda yung outcome. Kasi ang nakikita ko dito sa'yo is may hindi ka nakikita pero maaring nararamdaman mo na pwedeng magaganap yung danger part na yon. Yun ang nakikita ko, Okay, dito na tayo. Nanakot pa talaga si ate. Okay, let's go. Okay, this is the time na kailangan mo na ng clarity when it comes in this advice, no? This is the time you need to decide. This is the time na may mga bagay na kailangan mo nang magkaroon ng instructions in life, have a rules, have a system, and kung may mga unfinished business, kailangan na rin tapusin yun. Mas more ka mag-trust sa intuition mo, be creative, ang sinasabi rin dito, and i-accomplish mo yung mga dapat i-accomplish. Huwag ka magpapakontrol kung kanino man. You are the controller of your life, and achieve and fulfill, no? Yung mga manifestation mo and desire. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na talaga itama mo na, desisyon mo na, alamin yung mga katotohanan bago magdesisyon, and pag-isipan. Siyempre kung wag ka lang din mag-overthinking din sa iba, no? Ate, binigyan mo ko ng overthinking eh. Oo nga eh, no? Sorry pero nasa inyo naman yun. Na ano yun, makaka-guide naman 'tong sinasabi ko sa inyo. Pero okay lang kung hindi niyo naman ayaw niyo naman pakinggan at ayaw naman, okay lang din, Diyos ko naman, may kalaleo. Mag-focus ka sa energy mo. Kasi this an energy reading. Yun lang naman din ang sinasabi ito, accomplish sa mga bagay na gusto mo ma-accomplish sa buhay mo. May start a new something beginning in life, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka lang din. Arigatou naman si God bless.